Evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 2020 25 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Joyous Boutique sa may Mary Street, Paradise Village, Sangandaan Project 8, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Panorama Techno Hub Center sa may EDSA po yan, EDSA Veterans Village Project 7, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi yung passenger, kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, ganyan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating susunod na mission. Ang tabayanan sa ilang saglit sa inyo ang pagpapatuloy ng programa Ang Dating Daan. Kasama si Brother Eli Soriano. MTV Radio, Radio Kawentan, 1350, totoong balita, tulad ng halina para sa kapwa. There are ways of God Almighty. Ang salita ng Diyos bilang gabay sa araw-araw na mabuhay. Hatid ni Brother Eli Soriano sa programa Ang Dating Daan. Kung gusto mo nga yaktuhan tumahal sa daan ng Diyos. Sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang bahagi ng daigdig, kailangan po natin ng ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po ay papasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagdaloob sa atin upang sa tulong ng Diyos ay muli po makapagkatid sa inyo ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan at maibahagi namin sa inyo ang aming pong pananampalataya sa loob ng Church of God International. Kasama po natin ngayon ang kapatid na Eli Soriano. Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid sa lahat ng dako. We know that our topic is of interest to many religious people. Naniniwala po kami na ito ay isang usapin na hindi natin pwedeng ipagkibit-balikan pa sa tao, waling bahala. Kasi ang ating pinag-uusapan, yung pinagkakaguluhan ng buong mundo na pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. Samantalang hindi naman doon talaga ipinanganak ang Panginoong Jesus. Ay naku, Ang ulit naman nakakalungkot, yan. yun ay pagdiriwang ng isang kulto ng Romano na sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosa na araw. Ang tawag po dyan ay yung Sol Invictus. Yung pagtatagumpay ng araw. Yun ang kanilang ibig sabihin. Yung unconquered sun. Basahin na nga natin dito, kapatid na Daniel Santali. Ito po ang Sol Invictus, conquered sun, was the official sun god of the later Roman Empire and a patron of soldiers. On 25 December AD 274, the Roman Emperor Aurelian made it an official cult alongside the traditional Roman cults. Mula po noong 274 AD, makikita mo ang istorya mula ng 274 AD
naging opisyal na pagdiriwang ng later Roman Empire ang tinatawag na Sol Invictus, isang fiesta ng later Roman Empire para ipagdiwang ang pagkapanganak o birthday of the unconquered sun o Sol Invictus. Ito po ay isang fiestang pagano na ang ipinagdiriwang ay isang Diyos na pagano na idiniklara ng isang emperador, Aurelian. Ginawa itong isang opisyal na pagdiriwang. Pick up lang po. Thank you. Ang nakakalungkot, nagdiriwang tayo ng petsa ng December 25. Sinasabay yung pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo doon naman sa kapanganakan ng Sol Invictus. Pinapakita ko po sa inyo yung petsa nung ideklara ni Aurelian na magiging opisyal na pagdiriwang yon ng kanilang Diyos-Diyusan ay 274 AD. So na-drop na natin sila, nakalimutan ko yata mag-play na naman. Pagpasensya niyo po. Medyo tumatanda na rin tayo. Makakalimutin na. Ayan, na-drop na nga natin dito yan sa Maya at sa tapat ng kahilera ng Muñoz, Walter Mart, diyan yan sa Techno Hub. Ayan, so maraming salamat po, God bless, paalam po at tayo ay gagawa na ng ibang video dito sa ating susunod na mission. Paalam po.